Hello, magandang araw po sa inyo mga brad. Welcome sa ating YouTube channel, sa WinPH channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-like at nag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and comment down below kung ano pang masasabi ninyo sa video na to. I hope na makatulong po to sa inyo mga brad. Sa mga nagnanais po na magtinda ng pot holder, it's either inaangkat po ninyo o sariling gawa. Ang tip ko po sa inyo para mabentahan po kayo ng mas marami ay dapat sa mga spot na maraming tao. Tsaka tulad po ng nakikita nyo sa video mga brad, nagpepesto lang po ako sa malapit sa daanan ng tao o kaya yung tinatawag na sa mga gilid-gilid. Yan. Ang ginagawa po natin dyan mga brad ay hinahango lang po natin or inaangkat sa bilihan din po ng mga pot holder tsaka mga basahan. So, ang ginagawa po natin mga brad ay inilalapit lang po natin siya sa matao. Lalo na po sa inyong lugar mga brad, kalimbawa market day. Yan, titignan nyo po kung ano po yung araw ng market day. Doon po kayo magtinda ng mga pot holder. So, kung mapapansin nyo po yan mga brad, yung mga dumadaan po na yan na pa-reverse, pag nakita po nila yung pot holder na naka-display tapos inaalok po natin siya, mas madali po siyang makita tsaka magtatanong na lang po sila ng magkano ba yan. Yan. Doon na po tayo magkakaroon ng conversation. So, mas maganda kung kayo po ay nagnanais na magtinda ng pot holder, mas the best po na hanapin nyo po yung matao. Tsaka dapat laging maayos po yung inyong display para mas attractive sa mga customer natin. Tsaka dapat may naka-ready din po kayo na lagayan, plastic bag. Tapos meron din po dapat kayong panukli kaagad para hindi na po kayo tumatakbo kung saan saan para magpapalit. Tapos ang kailangan nyo lang pong gawin pag kayo yung nag-aalok ay dapat ay kahit papaano presentable din naman po tayo sa customer. Tsaka dapat maging din tayo, smiling face. Kasi kahit nakasimangot yung customer, once nanginitian mo, parang ma-attract mo siya. Pag nginitian mo, ma'am, parang iaalok mo siya ng ganon. Tapos pag nakabili, bumili mat hindi, dapat anuhan mo pa rin yun. Kumbaga, respeto pa rin. Kasi the following day, malay mo, hindi na siya makatanggi. Kasi very kumbaga sa approachable ka sa customer. Kasi hindi man siya bumili ngayong araw na to sa pinestuhan mo, hindi ibig sabihin na hindi na dun dadaan sa pinepestuhan mo. So, kakaibiganin natin na kung halimbawa sabihin na meron pa ako niyan, hindi pa ako makakabili. So, ang the best natin gawin, sige po ma'am, sa susunod na lamang po. Yan. Para sa ganun, hindi tayo mauubusan ng customer. Tsaka mas makikilala po natin. Tsaka, kung iisipin din po mga brad, ang kagandahan po kasi ng ganyang business o small business, kasi halos kalahati rin po yung tubo. Basta marunong lang po kayong magpresyo. Kung halimbawa ang angkat po ninyo halimbawa inangkat nyo po siya, mapipresyohan nyo na rin po yan, yung pot holder na yan. Tsaka kung madadagdagan nyo rin po ng mga basahan, yung trapo, mas makakabuti para may option din po ang customer kung sila ay pipili. Minsan nga po hinahanapan din po ako nung doormat. Syempre pag less din po yung space, hindi po tayo pwedeng maglagay ng doormat kasi pinagbabawal din po yan dito sa lugar namin. Sa tinatawag na street vendor, binabawal po. So pumupunta lang po ako dun sa mga spot na hindi talaga siya nadadaanan ng sasakyan sa pinakagilid. Tas dyan sa pesto ko na yan, may nakalagay na poste. So parang kumbaga sa hindi sila dadaan doon. Doon ako umi-spot, which is daanan siya ng tao. Yung tao po na yan, yung pabalik na yan, mga yan, dumadaan po yan. So habang dumadaan po sila, ang gawin nyo po, aalok nyo po siya. Tapos yung mga hindi man bumili, yan, pabilhan nyo po sa the following day. Tsaka ang kagandahan ng ganyan, transferable po siya. Kung halimbawa
hindi na po kayo nabibilhan dyan, lumipat na naman po kayo dun sa mataong lugar. Yan. Kasi po sa totoo lang po talaga ngayong panahon na to, hindi talaga dapat na magpaisi-isi dahil mahal na ng bilihin. Tsaka kung itatambay lang din po natin, dapat may kanya-kanya po tayong side hustle aside sa active na income po natin. Binibigay ko lang po tong tips na to mga brad, baka wala po kayong trabaho at just at least na makaangkat po kayo ng paninda, itinda nyo na lang po sa mga matao na lugar. And ma-amaze po kayo sa result kasi kahit pa paano nakaka-accumulate din po ng extra income. Yan, tsaka nalilibang na rin po kayo. Tsaka mapapractice din po yung communication skills ninyo na kung halimbawa kayo po ay nahihiya makipag-conversation, at least dito sa paraan na to ay magkakaroon po kayo ng mga additional na skills para hindi po kayo nahihiya na magano sa tao, mag-approach. Yan. Maraming salamat po sa panonood mga brad. I hope na may apply nyo rin po ito sa mga makakapakinig. Tsaka dapat din po konting lang, sipag lang, tsaka yung ma-accumulate po ninyo na income, ibili niyo po ulit ng pot holder hanggang sa magkaroon ng compounding interest. Hindi niyo po namamalayan na may physical store na rin po pala kayo. Tsaka meron na rin po pala kayong mga leverage o makakapag pasweldo na rin kayo ng ibang vendor. Maraming salamat po. Hello, magandang araw po sa inyo mga brad. Pangalawang araw po ito sa atin. So, ibang spot naman po ito mga brad. Which is itong spot po na to ay dinadaanan din po ng tao. Hapon na po ito na setup ko. At potholder pa rin po yung ating tinda kasi wala na po tayong basahan. So, kung mapapansin po ninyo, daanan pa rin po yun ng tao. Mas madaling makita, mas madaling i-alok pagka ganyan po yung setup natin. Timingan nyo lang po yung mga market day or kahit na hindi market day, basta malapit lang po sa mataong lugar ay agad na mapapansin po nila yan at may aalok din po natin sa kanila. So, kailangan nyo lang pong gawin ay alok para sa ganun makuha natin yung attention po nila. Lalo na po pag mga nagmamadali, yan, madali po silang mabentahan kasi rush din po yung ating gagawin. So, kung kayo po ay nagnanais na pasukin ang ganitong larangan, maliit lang po yung puhunan pero ang potential din po na income ay halos kalahati. At lalo na po kung ang gawin po ninyo pag kayo po ay magpupresyo, pag manipis, i-4.20 nyo na po yan. Pagka makapal, 3.20. Doon pa lang po sa same na price na angkat ninyo, kikita na rin po kayo doon. Ganung diskarte. So, ang ating pong ginagawa, pumapesto lang po tayo sa mga talagang dinadaan ng tao at sigurado ay pag napansin po nila yan, minsan nga hindi mo sila napansin, sila yung nakapansin, mapapansin nila at bumibili din po nila. Kasi ang pot holder ay very useful po yan sa kusina, lalo na po sa pagluluto. Tsaka pag madalas po sila na busy, minsan hindi na po nila yan na namamalayan na kailangan po pala nila. So kapag naalok po natin, sinasabi po ng ibang customer na, uy, mabuti na lang inalok mo yung pot holder kasi ilang beses ko na nakakalimutan na yan pala yung kulang. So you can just imagine, no, dahil dun sa maliit na ginagawa natin, nalilibang na tayo, kahit pa paano kumikita na rin po tayo. Maraming salamat po mga brad. Hello, yan po yung spot na ini-spotan natin, yung pwesto na yan. So, kung mapapansin niyo po sa screen mga brad, ay daanan po talaga yan ng tao. Which is sa limbayan po yan, left and right. So, kung kayo po ay ganyan, pwede nyo pong i-leverage yan mga brad. Mag-set up lang po kayo ng ganyan lagayan, tsaka pot holder. Kung may mga pinsan po kayo, pamangkin na pwede magtinda niya, maaaring manok po. Gawin niyo po yan mga brad at sigurado magkakaroon po kayo ng extra income sa pamamagitan ng pot holder, basahan, Pot holder ma. bawat kanto na pwede ispatan ng pot
hold up, sigurado mas maganda nga po kung kayo po ay marunong maglahi, mas maganda sa gawa kasi mas makakagawa po kayo ng mas marami as compared sa binibili. Siyempre, magkaroon na rin po ng capital. Pero same lang din po, basta po siya yung storage bag, tsaka patungan, pera, saan po ba? Yan ang pinag-isip. Tapos, buwat-buwat lang po natin siya. So, kung kayo ba yung nag-nice na kasukin yan, mas maganda ay siguro na sa mata